Paano kung sabihin ko sa'yo na posibleng kumita ng 1 million pesos sa loob lang ng isang taon kahit 5,000 pesos lang ang puhunan? Hindi ito scam, kundi nakabase sa katotohanan. At ang kagandahan ay 3 bagay lang ang kailangan mong tandaan para mapalaki ang maliit na puhunan hanggang maging malaking pera. At ang totoo, karamihan sa tao alam kung paano kumita, pero hindi nila alam kung paano palaguin ang pera ng tuloy-tuloy. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 simpleng prinsipyo na pwedeng magpalaki ng maliit mong kapital kahit nagsisimula ka pa lang. Kaya kung gusto mong malaman kung paano gawing malaking pera ang 5,000 pesos mo, siguraduhin mong panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil baka ito na ang ideyang makapagpabago sa financial future mo. Unang kailangan mong gawin ay piliin ang negosyong mabilis ang ikot ng pera. Kapag maliit pa lang ang kapital mo, halimbawa 5,000 pesos, napakahalaga na ang negosyo na pipiliin mo ay mabilis mabenta ang produkto. Kapag mabagal ang benta, ang mangyayari ay matagal bago bumalik ang puhunan mo. At habang naghihintay ka na may bumili, nakatenga lang ang pera mo at walang nangyayaring galaw sa negosyo. Isipin mo ito, kung bumili ka ng paninda gamit ang puhunan mo tapos aabutin ng ilang linggo o isang buwan bago ito maibenta, ibig sabihin sa loob ng panahong iyon hindi gumagalaw ang kapital mo. Parang may pera ka nga, pero hindi naman ito kumikilos para kumita. Sa negosyo, mahalaga na palaging may galaw ang pera dahil doon nanggagaling ang kita. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsisimula sa negosyo ang nahihirapan palaguin ang maliit na puhunan. Hindi dahil kulang ang sipag nila at hindi rin dahil kulang ang talino nila. Madalas ang problema ay maling klase ng produkto ang pinili nila. Maraming tao ang iniisip agad na mas maganda ang negosyo kapag malaki ang tubo sa bawat benta. Pero sa realidad, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, mas mahalaga kung gaano kadalas ka nakakabenta. Halimbawa, may produkto ka na kumikita ng 500 pesos sa isang benta. Mukhang malaki ang kita, pero kung bihira naman itong mabenta at minsan lang may bumili sa loob ng isang buwan, mabagal pa rin ang takbo ng negosyo mo. Ngayon isipin mo naman ang ibang sitwasyon. May produkto ka na kumikita lang ng 20 hanggang 30 pesos bawat benta. Mukhang maliit lang ang tubo, pero kung marami kang nabebenta sa loob ng isang araw at tuloy-tuloy ito araw-araw, mas mabilis gumalaw ang negosyo mo. Dito mo makikita na hindi palaging ang laki ng kita sa isang benta ang mahalaga. Minsan mas mahalaga kung gaano kadalas nangyayari ang benta. Kapag mas madalas ang benta, mas aktibo ang negosyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyante ang pinipili ang mga produktong mataas ang demand. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na madaling ibenta dahil maraming taong gustong bumili. Kadalasan, ang mga produktong ito ay yung ginagamit o kinakain ng tao araw-araw. Halimbawa, pagkain, merienda, street food, inumin, o simpleng produkto na hindi na kailangan pag-isipan ng matagal bago bilhin. Kapag ganito ang produkto mo, mas mataas ang posibilidad na may bibili agad. Kung mapapansin mo ang mga maliliit na negosyo sa paligid mo, karamihan sa kanila ay ganito ang sistema. Hindi sila umaasa sa isang malaking benta. Ang ginagawa nila ay maraming maliit na benta na tuloy-tuloy araw-araw. At dahil dito, patuloy din ang galaw ng negosyo nila. Ito ang dahilan kung bakit ang unang prinsipyo sa pagpapalaki ng maliit na puhunan ay piliin ang negosyong mabilis ang ikot ng pera. Kaya kung nagsisimula ka sa maliit na puhunan tulad ng 5,000 pesos, huwag mo munang isipin kung gaano kalaki ang tubo sa isang benta. Mas mahalaga na pumili ng produkto na madaling ibenta at may mataas na demand. Ang ikalawa ay i-reinvest ang kita. Ikalawang bagay na kailangan mong gawin kung gusto mong palaguin ang maliit na puhunan ay i-reinvest ang kita. Maraming tao ang marunong kumita, pero kakaunti lang ang marunong magpalaki ng kinikita. At kadalasan ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang isang negosyo ay dahil sa isang simpleng ugali. Kapag may kinita na, ginagastos agad. Isipin mo ito, nagsimula ka halimbawa sa puhunan na 5,000 pesos. Nakapagbenta ka at kumita ka ng 1,000 pesos. Ang unang instinct ng maraming tao ay isipin na may 1,000 pesos na silang pwedeng gastusin. Bibili ng kung ano-ano, gagamitin sa personal na bagay o minsan ipanglilibre pa. Wala namang mali sa paggastos paminsan-minsan. Pero kung gusto mong palaguin ang negosyo mo, kailangan mong maintindihan na ang kita sa simula ay hindi pa talaga sahod. Sa unang stage ng negosyo, ang kinikita mo ay parang fuel ng negosyo. Ito ang ginagamit para mas lumaki pa ang kapasidad ng negosyo mo.
Kaya imbes na gastusin agad ang kita, ang mas matalinong gawin ay ibalik ito sa negosyo. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, unti-unti mong napapalaki ang kapital mo. Halimbawa ganito, may puhunan kang 5,000 pesos at kumita ka ng 1,000 pesos. Kung ibabalik mo ang 1,000 pesos sa negosyo, ang kapital mo sa susunod na ikot ay 6,000 pesos na. Dahil mas malaki na ang puhunan mo, mas marami kang pwedeng bilhing paninda. At kapag mas marami kang paninda, mas marami ka ring pagkakataon na makakabenta. Sa susunod na cycle, sabihin natin kumita ka ulit ng 1,200 o 1,500 pesos. Kapag ginawa mo ulit ang parehong prinsipyo at ibinalik mo ulit ang kita sa negosyo, lalaki na naman ang kapital mo. Unti-unti itong tataas. Mula 5,000 pesos, magiging 6,000 pesos, magiging 7,000 pesos, magiging 8,000 pesos, at tuloy-tuloy na lalaki habang nagpapatuloy ang negosyo. Ito ang tinatawag na compounding sa negosyo. Hindi ito isang malaking kita na biglaan. Ito ay maliit na pagtaas ng kapital na paulit-ulit nangyayari sa paglipas ng panahon. At kapag naging consistent ka dito, darating ang punto na mapapansin mo na mas malaki na ang galaw ng pera mo kumpara noong nagsisimula ka pa lang. Kung mapapansin mo ang mga negosyanteng naging successful, karamihan sa kanila ay hindi agad kumukuha ng malaking pera mula sa negosyo nila sa simula. Ang ginagawa nila ay pinapalago muna nila ang negosyo. Habang lumalaki ang negosyo, mas lumalaki rin ang kita. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga negosyong nagsimula sa maliit na puhunan pero kalaunan ay lumaki ng lumaki. Hindi dahil may malaking investor agad sila o dahil sinuwerte lang sila. Kadalasan ang ginagawa nila ay patuloy nilang ibinabalik ang kita sa negosyo hanggang sa lumaki ang kapasidad nito. Kapag mas malaki na ang negosyo mo, doon pa lang mas nagiging flexible kung paano mo gagamitin ang kita. Pero sa simula, kung gusto mong palaguin ang puhunan mo, mahalaga na maintindihan mo ang simpleng prinsipyo na ito. Ang kita ay hindi agad ginagastos, kundi pinapalago muna. Kaya tandaan mo ang ikalawang prinsipyong ito kung gusto mong palakihin ang maliit mong puhunan. Huwag mong ubusin agad ang kita mo. Gamitin mo ito para mas lumaki pa ang negosyo mo. Ang mga taong marunong magbalik ng kita sa negosyo ang kadalasang nakakakita ng pinakamalaking paglago sa paglipas ng panahon. Ang ikatlo ay dagdagan ang paraan ng pagbenta. Ikatlong bagay na kailangan mong gawin kung gusto mong palaguin ang maliit mong puhunan ay dagdagan ang paraan ng pagbenta. Maraming negosyo ang hindi lumalaki hindi dahil pangit ang produkto nila, kundi dahil iisa lang ang paraan ng pagbebenta nila. Iisa lang ang lugar kung saan sila nagbebenta. Iisa lang ang paraan kung paano nakakakita ng produkto ang mga tao. Alam mo, kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung kakaunti lang ang nakakakita nito, kakaunti lang din ang bibili. Pero kapag mas marami ang nakakakita ng produkto mo, mas tumataas ang posibilidad na may bibili. Kaya sa negosyo, hindi sapat na may produkto ka lang. Kailangan mo ring isipin kung saan at paano mo ito ibebenta. Halimbawa, may maliit kang negosyo at nagbebenta ka lang sa isang lugar. Halimbawa sa kapitbahay, sa isang maliit na pwesto, o sa mga kakilala mo. Natural na limitado lang ang benta mo dahil limitado lang din ang taong nakakakita ng produkto mo. Pero isipin mo kung dadagdagan mo ang paraan ng pagbebenta. Halimbawa, bukod sa pagbebenta sa personal, maaari kang magbenta sa Facebook Marketplace, maaari ka ring mag-post sa mga Facebook groups sa inyong lugar, maaari ka ring gumamit ng Messenger para tumanggap ng orders, o kahit simpleng pag-post sa social media para makakita ng mas maraming tao ang produkto mo. Kapag ginawa mo ito, biglang dumadami ang mga taong nakakakita ng negosyo mo. At kapag dumami ang nakakakita, mas dumarami rin ang pagkakataon na may bumili. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyo ngayon ang gumagamit ng maraming channels ng pagbebenta. Hindi na lang sila umaasa sa iisang paraan. May online selling, may personal selling, may referrals mula sa customers, at minsan may mga taong tumutulong pa magbenta ng produkto nila. Kapag mas maraming paraan ng pagbebenta, mas mabilis lumalaki ang galaw ng negosyo. Isipin mo ang simpleng halimbawa. Kung sa isang araw ay nakakabenta ka ng 10 items dahil sa isang paraan lang ng pagbebenta mo, maliit lang ang galaw ng negosyo. Pero kung dinagdagan mo ang paraan ng pagbebenta at naging 20 o 30 items ang naibebenta sa isang araw, biglang nag-iiba ang takbo ng negosyo. Mas maraming benta ang pumapasok. Mas mabilis ang galaw ng pera.
at mas nagiging aktibo ang negosyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-iisip ng iba't ibang paraan para maabot ang mas maraming customers. Kaya tandaan mo ang ikatlong prinsipyong ito kung gusto mong lumaki ang negosyo mo. Huwag mong limitahan ang paraan ng pagbebenta. Humanap ka ng iba't ibang paraan para makarating ang produkto mo sa mas maraming tao. At ngayon kapag pinagsama-sama mo ang tatlong prinsipyong ito, doon mo makikita kung paano posibleng palaguin ang maliit na puhunan. Una, pumili ka ng negosyong mabilis ang ikot ng pera para hindi natitenga ang kapital mo. Ikalawa, ibalik mo ang kita sa negosyo para unti-unting lumaki ang puhunan mo. At ikatlo, dinadagdagan mo ang paraan ng pagbebenta para mas maraming tao ang makakakita at bumili ng produkto mo. Kapag ginawa mo ang tatlong bagay na ito ng tuloy-tuloy, unti-unting lumalaki ang galaw ng negosyo mo. Mula 5,000 pesos, nagiging 10,000 pesos, nagiging 20,000 pesos, nagiging 50,000 pesos, nagiging 100,000 pesos, hanggang sa hindi mo namamalayan na ang maliit na puhunan na iyon ay maaaring umabot sa daan-daang libo o kahit 1 million pesos sa loob ng isang taon. Hindi ito dahil sa isang malaking swerte, hindi rin ito dahil sa isang malaking benta. Kadalasan, nangyayari ito dahil sa maliit na tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw sa negosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang at maliit lang ang puhunan mo, tandaan mo na posible pa rin lumaki ang negosyo mo. Dahil sa negosyo, hindi palaging laki ng puhunan ang nagdidikta ng tagumpay, kundi kung paano mo ginagamit ang maliit na kapital na meron ka. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.